Yo guys, good morning. Vlog tayo ngayon guys. Shoutout nga pala kay Miss Mia tsaka kay Mr. Jerry no, Abella. Thank you sa mga suporta nyo. So samahan niyo akong pasok tayo. So tara guys, samahan niyo ako, pasok na tayo no. Tsaka kwentuhan tayo ulit about dun sa vlog natin na bad news. Una sa lahat guys, thank you sa suporta niyo no. Lalong-lalo na sa mga laging nakaantay sa sa mga vlogs ko. Tsaka lalo na yung mga parating dito no, ay nagbabalak na pumunta dito. So ganyan yung kinuha ko guys na setup ng camera para makita nyo naman kung paano ako mag-drive, makita nyo yung kapaligiran. So try kong hindi ikat hanggang dun sa Park Mazda. Tingnan natin kung ilang minutes. Usually kasi 9:12 ako naalis dito sa bahay. Tapos dadating ako doon minsan 9:28, 9:27. Pag ma-traffic, mga 9:30. Kasi pasok ko guys, 9:30 doon sa Park Mazda. So, ayun nga guys, thank you sa mga comment nyo. Napapaisip din ako, no? Lalong-lalo na si Mia. Tama naman yung sinabi niya na i-vlog ko yung mga crisis dito sa Canada, no? Mga negative. So, yung sa part ko naman kasi guys, medyo... Kasi nang nandiyan kami sa Pilipinas, 1 year, 1 year na nagbabala kami na pumunta dito. Lahat ng vlogs na panood ko guys, parehas tayo, lahat ng vlogs pinanood ko. Nagre-research ako ng kung paano yung buhay dito sa Canada. I-research ko yun, even na may ate na ako dito. Syempre sila ate nauna na dito, 2008 pa sila. So iba talaga yung nag-research ka na yung parang katulad yung 2023, 2024, di ba? So, ayun nga, nang 1 year kami bago nagsimula na mag-apply, tapos 1 year kaming bago dumating dito sa Edmonton, Canada. Nanonood ako ng mga vlogs, ng mga nire-research ko kung paano mamuhay. Tapos, yun, hindi talaga ako guys nanonood ng mga negative kasi nandun ako sa, sa positive side Kasi nga, papunta kami, ayoko na dito yung matatakot ka, yung I mean matatakot ka, pero yung yung alam mo yung yung parang baka hindi ka na tumuloy dahil dun sa mga vlog na yun. So kaya hindi ako nanonood ng gaano. And then nandito na kami, yun nga, syempre hindi mo pa naman mararamdaman yung mga hirap dito hangga't wala ka pa dito di ba? So kami yun nga guys, nadamay din kami sa totoo lang. So yun ang bad news sa site namin. Nadamay din kami sa crisis dito sa Edmonton, Canada or sa Alberta. Di ba after mag-graduate, so pag after mo mag-graduate tapos 6 months ka magtrabaho dun sa pasok sa pag-apply ng PR. So tinamaan kami nun guys. Hindi ko pa sure 100% pero alam ko tinamaan kami. Ang hindi tinamaan sila, kung nakita nyo yung mga vlogs ko, nakasama ko sila Boys Heron, sila Dudes, sila Jervin, sila Opa, sila mga student din, no? So sila guys, nag-graduate na kasi sila Monet, sila Ira, graduate na sila. So hindi sila tinamaan dun sa after 6 months is pwede na silang mag-apply ng PR. So kami talaga ang tinamaan. Hindi ko alam kung anong next move namin, malalaman namin. So sa ngayon guys, no choice, andito ka na So lalaban na lang talaga, 'di ba? Laban na lang tayo, 'di ba? So wala tayong magagawa, ganoon talaga ang buhay. Kumbaga ang pagpunta naman talaga dito guys is sugal talaga. Yun talaga. Pero alam mo yun,
nagsugal kang pumunta dito, pero pag once na ayusin mo lang talaga yung takbo ng buhay mo, yung kung paano ka mamuhay, is masusuklian din, di ba? Sa kabilang side, panalo ka pa rin. Kasi unang-una dito guys, ang pinakagusto ko dito sa Alberta, libre yung healthcare. Kahit sabihin nyo na matagal ang pila, matagal ka mag-aantay, wala, talagang libre. Kahit sabihin mo ganun, kung sa Pilipinas tayo, hindi naman sa inaano ko yung Pilipinas. Kung nagkasakit ka sa Pilipinas guys, paano na, di ba? So, medyo malaking gagastusin mo. Dito, mag-aantay ka, pero libre pa rin, maski pa paano, di ba? So, yun ang sinasabi ko na nagsugal kami pumunta dito, pero may ano pa rin, may win-win situation pa rin, di ba? So, yun nga, tinamaan kami din na mga student, tinamaan kami na tinanggal na yung after 6 months pwede na mag-apply ng PR. So hindi pa namin alam kung anong next na pathway ang papasukin namin. So ayun guys, wala, kailangan nating labanan. Siyempre nandito ka na, alangan naman na ano ang gagawin mo. Katulad ito, itong sasakyan ko guys, sasakyan namin, binabayaran namin 7 years to. So, di ba? So, kaya yung mga nagbabalak na papunta dito, may isa pala ako guys, may kukwento lang ako sa inyo guys, may isa akong subscriber. Yung parents niya nandito na, PR na. And then yung kapatid niya is nakuha na ng parents, na parang siya na lang ata yung hindi nakuha, pero hindi pa kasi na-process yung kanya kasi nabutan daw sila ng pandemic nung time na nag-a-apply siya. Ngayon nag-tourist visa siya. So ngayon nagsasabi siya sa akin na kung pwede tulungan ko daw siya maghanap ng trabaho na labia. So yun nga, susubukan ko kasi may boss ako na sa basketball ko last year, ililipat niya ako sa Tim Hortons, bibigyan niya ako ng labia guys, pero hindi ko na kasi need yung labia kasi open work permit na ako. So hindi ko alam kung may bakante pa doon, hindi ko pa nakakausap yung boss ko, pero hopefully sana matulungan natin kasi mas madali yun guys. Totoo lang, nung nandito na kami, dumating kami dito, saka nakilala ko yung mga boss ko sa basketball, yung may mga alam sa mga ganyan, may mga hawak na labia. Kung alam ko lang guys, hindi na kami mag-student para pumasok dito kasi laki ng gagastusin. Tsaka yung nandito na kami guys, kita nyo yun, yung Canada kasi guys, paiba-iba ng ng tawag dito ng pathway. Kita nyo, yung nakaraan naglumuwag sila na yung tourist visa basta-basta na lang nila papapasukin dito. Tapos ang ginagawa naman nag-tourist visa sa kukuha na lang ng labia, naghahanap ng labia. So magkano lang gagastusin mo guys, hindi abot ng katulad ng student, di ba? Yun, kung alam ko lang na may ganun guys, sana ganun na lang din ginawa namin. Ako na tourist visa ako kanila ate, tapos naghanap ako ng labia. Pero wala guys, kasi nga ayun na dito na, ano pag gagawin natin? So ayun nga guys, crisis talaga dito sa Canada. Lalo na mag-i-election, kaya medyo talaga mahigpit dito, mahirap na talaga, mahirap mamuhay, 'di ba? Kasi mahal na ng bilihin. Pero yun guys, sa grocery ako ng nakaraang linggo, yung grocery ko umabot ng $300. So ano lang yun guys, abot lang ng siguro 3 weeks o siguro kung kami sa pagkain, abot ng 1 month. Usually hindi kami naggo-grocery ng ganun pero kasi nga ginawa ko lang kasi para isang buwan na. So pero yun guys, yung $300 magkano yun in peso, diba? Pero syempre hindi natin i-convert ng peso kasi nga nandito kami sa Canada, pero mahal na rin talaga guys. Pero ang good thing doon guys, kita nyo sa grocery gumastos ako ng 300, may free silang kung yung parang malalaking soft drinks, 2 bag guys. So kung bibilihin mo yun, nasa $16 din o 12, gano'n.
So dalawa yun, so 24. O laking bagay din yun, 1,000 din yun. 1,000 pesos plus din yun. So ayun nga guys, crisis. Good thing ngayon guys, maganda panahon kung nakikita nyo naman. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys. Susum na lang natin mamaya sa pag-edit natin. So ayan guys, sinama ko kayo sa buong biyahe ko papunta sa Park Mazda, kung gaano kalayo yung dinadrive ko. Dito guys yung takbuhan 100. Pag once nandito ka na sa Henday, kumaga ito yung NLEX, dapat tumakbo ka ng 100. Kasi kung hindi ka tatakbo ng 100 dito, yari ka sa mga kasabay mong sasakyan, kusinahan ka. Ganun kalupit guys. So ayun nga, sa mga nangangarap ng papunta dito, make sure nyo lang na hindi kayo gigipitin sa budget. Tsaka make sure kayo may mga option kayo na paano kayo makasurvive. Pero kung ako guys tatanungin, real talk lang kung gusto mo mag-student, tapos tawag dito, gusto mo lumipat sa Canada, no? So dapat may pambayad ka na talaga guys ng 2 years mo na 2 years mo na tuition. Kumbaga nakatabi na para hindi ka na mahirapan. Ang gagawin mo na lang is mag-iipon ka na lang para sa next na next na year mo, 'di ba? Yung gagastusin mo ba? Kasi pag guys, kung lalabanan niyo yung bagong pathway na na hindi nakasama yung common law or a partner niyo or asawa niyo, talagang mahirap guys, mahirap sobra. Kung ako tatanungin niyo, hingi kayo ng advice sa akin, huwag kayong sumugal sa ganun. Kasi dito guys, hindi nyo kontrolado, lalo yung panahon guys. Sa panahon pa lang guys, issue dito kasi lalo pag malamig. 'Di ba? Tapos yung trabaho din, 'di ba? Hindi ka naman basta-basta makakukuha ng magandang trabaho. I mean yung magandang sweldo o maraming trabaho, pero syempre isipin mo pa rin yung sweldo, yung gagastusin mo. Yun ang ang iisipin mo. Unlike sa amin na syempre may nagsusuporta ng estudyante. So, 'di ba? Kaya ako sa inyo guys, payo ko lang kung susugal kayo sa ganun, kasi meron silang guys, meron silang bagong pathway na 1 year sabay bibigyan ng 3 years yung mga masteral. So, siguro naman kung ganun, kung susugalan nyo, dapat naka-fully paid na kayo within 1 year na pag-aaral nyo, no? Tapos hindi pa sure kung mabibigyan kayo ng PR. So siguro ang magandang gawin doon, aral ka ng 1 year, tapos di ba bibigyan ka ng postgraduate na 3 years. Tapos siguro hanap ka na lang ng Lamia, tapos saka pag PR na, saka mo kukunin yung family mo. Pero yun nga lang guys, pero hindi siya maganda na tulad sa amin, mas maganda pa rin yung sabay-sabay na pumunta dito, kasi parang talaga kumbaga lumipat ka na talaga ng bansa, hindi yung maiiwan pa. Mahirap kasi yun guys Tsaka dito guys, lalo pag winter, yung kalungkutan, hindi mo masabi, 'di ba? Mamaya ma-homesick kayo kasi nag-iisa lang kayo. Lalong-lalo na guys, yung upa dito mahal. Kaya nga kami guys, alam nyo sa Winham, hindi safe doon. Sa totoo lang, hindi ko pa nabablog yun. Maraming mga homeless na nang sisira ng pinto doon natutulog sa hallway. So hindi ko pa nabablog yun guys, kasi hindi ko naman sila pwedeng kuhanan ng ng video So hindi safe sa Winham guys, pero sinatsaga namin kasi nga mura lang, 1,040 lang, $1,000.40 ang binabayaran namin. So tinatsaga lang namin. So pagka-graduate siguro saka na kami lilipat. Hindi safe doon guys. I mean, hindi naman yung totally na hindi safe na kumbaga yung yung nagugulat ka na lang na nandun natutulog sa hallway nyo, tapos binabasag yung gate nyo, yung mga ganun. Nandito na pala tayo guys sa
Park Mazda. So ayan guys, ilang minutes yung vlog ko. Hindi ko ikakat yan guys para para makita nyo kung ilang minutes, no. So pagdating doon sa Park Mazda guys, dito ako dadiretso, pinakaharap, magsa-sign in lang ako tapos babalik ako doon. So wait lang guys ah. So yun guys, nasa 16 minutes din pala yung biyahe natin, no? So ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Trabaho muna tayo, no? So ayun guys, talagang isa kami sa tinamaan sa bagong mga rules ng Canada, no? So wala guys, talaga, laban lang tayo. Talagang alam mo naman, Pilipino tayo, laban lang ng laban, no? So paano guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. May i-deliver din ako sa sakyan ngayon guys eh. So thank you sa suporta nyo, lalong lalo na kay Mia tsaka kay Jerry. So thank you sa panonood nyo mga loads. So paano guys, see you sa next vlog ko. Pero isubukan ko iba-vlog din guys itong i-deliver kong sasakyan, no? Pero dito lang to sa Edmonton. So thank you guys sa panonood nyo. See you sa next vlog ko. Bye bye, peace.